Nagbabalik ang programang Si Maria at si Lars. Si Maria at si Lars. Hosted by Erlisa Lopez Peterson and Araceli Anderson. Si Maria at si Lars. Si Maria at si Lars. Welcome back po sa Si Maria at si Lars. Malapit na pong matapos ang ating programa. Pero Mary Rose, gusto ko lang ulitin yung usapan na siguro pagpatuloy ng natin yung importansya ng organization, lalo na itong ano ba yung ginagawa pa ng FDIF diyan sa SBIAG. Sa SBIAG lang to, no? Naka-based? It's based in SBIAG, pero of course, welcome lahat na taga Denmark to attend. So pwedeng mag-branch out din sa ibang cities? Yeah. Oo. Pwede rin magta-travel ba? Tipong para makapag-conduct ng mga seminars or ng outreach programs kasama ng embassy siguro? Yeah, we can do that actually. Oo. Nakikipag-partner kasi kami sa mga ibang organizations, Filipino, Danish organizations within Denmark, kumbaga, when we do our activities. Kasi, for example, kung mag-isa mo lang naman talaga din na organization, it would be difficult kasi this is just a volunteer organization. It's out of your free time. So, hindi mo naman full-time job. Kaya, kung gagawin mo lahat, mahirap. So we partner with other organizations. For example, yung sa Aarhus, yung PhilDAN, nakikipag-partner kami sa kanila when it comes to yung sa passporting kasi sila ang gustong kausapin ng embassy lang. So, sila yung point kumbaga point person, main organization to handle that in Newland. So, established na siguro sila doon. Oo, established na rin kasi sila, matagal na sila eh. So, we partner with them. So, kami yung naglalabas ng information. For example, here in SBIA, na, my passport renewal ngayon on this date, ito yung how you do it, mga ganun. So, yun. Pero, Mary Rose, dyan mismo sa SBIA, marami na rin ba, may mga iba na rin bang mga Filipino organizations or Filipino-Danish organizations na may similar na activities or aims para sa pagtulong sa mga Filipinos or konti lang? Here in SBIA, there are two. And like I said, I started then yung the other one. It actually has the same purpose. Yun nga lang, it would depend on which activities yung gagawin nyo. So, if I wanted to be different, mahirap. So, sometimes we have the same activities, ganon, and then kung hindi naka-attend sila sa sarili nilang organization, then they're welcome doon sa amin. Yung mga ganon. And then, siguro I would say, ang one difference would be, sila kasi we established it in 2011, so ilang years na? 3 years? 4 or something. So, marami sila. So, kung may activities, we just tell then our members na you are free to attend yung activities nila. So, marami silang mga parties. For example, they would hold yung mga Halloween parties, mga ganon. So, we don't do that anymore. Kasi sila na yon. So, what we do is more on yung mga sa au pairs, advocacy, at saka integration talaga. So, if they would emphasize or highlight yung Filipino culture dito sa Denmark, kami naman, we try to emphasize na, hey, we're living in Denmark. So, tayo din, kailangan mag-integrate. So, ang mga activities namin would be in cooperation with, for example, SBIA Commune, tsaka different organizations here na iba-iba na yung mga tipong merong mga, yung Danish culture talaga. For example, the Danish during this season, they would be out, collecting mushrooms sa forest, mga ganon. And we don't do that in the Philippines. So inaano namin yon. Okay, we will join this and then we'll let our members attend. Mga ganyan. Tsaka marami pa yung yung pista ng SBIA. Then may isang araw na nakalaan lang talaga for cultural activities where we would sell our food from the Philippines, clothing, jewelry, and then may performance pa on stage. Yon, yung mga ganon yung mga ina-attendan namin, yung mga ginagawa namin. Wow. Parang talaga, no? Parang loaded yata ang inyong mga calendar of activities. Ang daming, every season din, merong Yeah. Oo. Pinifit Yan sa naman yung season. ikinaganda
ikinaganda ng organization, right? We are trying to balance a little bit of social, cultural, and most especially yung cultural nga na dapat kailangan nating buhayin. Ipakita sa ating mga anak na meron tayong sariling atin, di ba? Oo. Yeah. Pero Mary Rose, matanong ko lang din, kung halimbawa may mga listeners tayo ngayon na naisipan mag-start ng isang organization o isang katulad ng FDIF na may same purpose or similar purpose, paano ba? Madali bang magkaroon ng isang organization or may mga legalities din ba na kailangan masundan? Well, in Denmark, madali lang. Kasi all you need is just a minimum of 5-10 paying members. Then you're already an organization. Tapos, syempre, i-register nyo ulit yun sa Central Business Registry as a volunteer. As non-profit. Oo, non-profit, tama. So, madali lang actually. Ang mahirap is how to differentiate your activities from other organizations who are doing the same, and then how to market it, how to get people to come and attend your activities. Yun yung mahirap na part. At saka syempre, since it's volunteer, minsan walang oras yung ibang members mo to come and help. So, minsan nagsosolo ka. Minsan kayo-kayo lang mga officers. So, yun lang naman yung challenge. Otherwise, madali lang. Oo, kasi yun ding halimbawa ang Babaylan Denmark ay napaka-active din ng marami ring mga activities siguro sa isang buwan, kada buwan yata may activity na ginagawa. But then yung talagang yung passion siguro ng mga officers or ng mga members ay napaka-essential na ingredient para magtuloy-tuloy ang organization. Otherwise, parang magiging barkadahan na lang di ba? Yeah, that's true. Kasi if you don't have this volunteer spirit within you, mamamatay talaga ang organisasyon. So, kailangan talagang you have the passion, you have to burn for it talaga. Oo. Yes, Ara? Para may sasabihin. Yeah, kaya nga as much as possible, every once a month dito sa UMSE, we're trying to hold our English Catholic Mass para lang magkaroon ng bonding together with the new and the old Filipino community dito sa atin. So that's one of the time na they try to say hi and hello and the like. So, napakaganda importante rin po ng... Oo. Kasi halimbawa sa atin sa ating mga au pairs, lalo na sa mga baguhan, medyo talagang naho-homesick sila. Ngayon, kapag makasama mo sila, marinig nila yung salitang Tagalog, medyo nabubuhayan sila. Yan naman yung ikinaganda ng isang organisasyon, right, Miss Mary Rose? Yeah, oo. Yan talaga, for example, dito nga sa bahay ko kasi it's empty most of the time. Dito ang puntahan ng mga au pairs during the meeting weekend. Place. Oo, dito na ang meeting place minsan. Tapos, we get to cook Filipino food. Yung talagang social talaga. Kasi, yun nga, sabi ni Ara, they're homesick. Tapos, syempre, may challenges din sa host families nila minsan. So, gusto nilang maglabas ng sama ng loob minsan. Mag-voice out, right? Yeah, voice out. So, nagiging forum na rin yung bahay mo, Mary Rose. Yeah, and also, sa organization. Kasi, yun nga, yung meron din kaming, English Catholic Mass every last Sunday of the month. So, meron kaming venue to come together, share Filipino food, yun, chika-chika. Yung pari nyo, Mary Rose, Pinoy ba or? I know, he's Danish. Polish. Danish, pero English yung inaano niyang language para makapag-communicate. And naisip ko lang sinabi ni Mary Rose na ang bahay niya ay nagiging meeting place. So, ang organization ay talagang extended home siguro masasabi natin ng ating mga kababayan. Kaya para makapag-feel at home ba, dito pwede kang magsalita ng Tagalog or pwede mo rin matutunan yung language ng iyong host country. And yun yung maganda, kaya kailangan siguro ipagpatuloy or talagang i-push ang survival ng isang organization. Yeah.
sa kapakanan ng lahat, hindi lang ng organization dahil win-win, di ba? Oo, win-win. Kailangan talaga support. Yeah. Oo. At saka dito natin maipapakita, Miss Eggy at saka Miss Mary Rose, na regardless na anuman yung organization nyo, as long time na andyan yung passion nyo na ipakita yung pagiging makatao, makapinoy ninyo, di ba? Voluntarism is number 1 para sa ating, lalo na sa mga imigrante. Yeah, oo. Kasi nga naman tayo binabayaran dito. So, it's just out of your heart that you work for this organization, kumbaga. Walang bayad eh. Minsan pa nga negative ka. Ikaw ang abono. Pero, abono. Talaga abono. Pero, Mary Rose, ma-experience ka ba ng volunteerism sa atin? Yeah, oo. Mahilig akong mag-volunteer sa atin, actually. Kaya pala, oo. Before I left the Philippines, I was, meron akong pinupuntahan. It's called He Cares Foundation. It's in Quezon City. Ano siya, it's for street children. Doon sila pwedeng kumain, mapaliguan, turuang magbasa. Ikaw, Miss Eggy, meron ba? Siguro, yung pagiging volunteer ko hindi siya sa ganitong social political. Oo, doon naman ako active. Oo. Sa akin kasi noon membro ako ng the 700 Club sa GMA, naalala ko pa yun. That was before, long time ago. 700 Uy, ang tagal Club. na nun, Ara. Oo nga. Baby pa ako nun. Baby ka pa ako, matanda na. Sigulang na ako nun. Oo. Matagal na yun, Pero napanood ko yan sa TV. Sa Channel 7. Oo. Anong unang panahon pa yan? Ayan. Miss Mary Rose, baka pwede nyo na pong batiin ang ating mga kapamilya sa Pilipinas. Okay. Pwede bang isali ko daw ang aking anak? Yes. Ano pa pangalan ni baby? Helena. Helena, wow. Ano ba, yan yung diba? The face that launched 1,000 ships. Okay. Batiin natin si Lolo Lola. Okay? Okay. Kumsa? Hey, Helena. Hey. Hi. Hello. Sige na, Miss Mary Rose. Bakibati na po sila. Okay. Gusto ko lang batiin yung family ko sa Philippines. Hi to my mama and papa. Kamusta na kayo? Si papa, pagaling kayo. And sa ate ko, ganun din, pagaling kasi buntes. And hi sa mga kapatid ko, si Marisol, si Nel, si Jong, si Ikay. Yeah. Oy. Hi to Lola. Para may nagre-ring. Hi, Lolo Lola. Hello, Lola. Okay. Yun lang. Si Helena. Marunong na ba mag-Tagalog si Helena? Yun lang. Mga konti lang. Ate, kuya, lolo, lola. Ayan, Mary Rose, baka pwede mong i-add sa inyong agenda ang Tagalog teaching. Yeah, actually kasama siya. Kasama siya sa namin, sa organization. Tagalog Teaching and Learning. Nagturo ako niyan sa isang organization dito sa Sweden. Masaya siya. Pero maraming trabaho. Kasi yung research, hanapin mo yung lesson plan mo. Yun yung Ayan. Miss Eggy, baka pwede ko lang batiin yung bunso naming kapatid, si Joaima Abuan. Mag-birthday siya ngayong week. So, happy birthday, Joaima, my loving sister. At saka, happy birthday, especially Joaima. rin kay Laura. Ang aming birthday, pangalan. Laura. Happy birthday. Magti-13 na siya. Walang handa. Ano ba yan? Para hindi sumama, para walang magpunta sa bahay. May warning. Ako, happy ba? Wala, boring. Happy birthday kay Joaima and Laura, and hello sa mga pamilya na rin ni Mary Rose sa Kalinga. Tama ba? Ano ba yung
Kalinga Apayao. And patapos na po, o tapos na pala ang ating oras na naman. Sana po ay na-inspire kayo sa mga shinare ni Mary Rose ngayon sa ating umaga. Tandaan na kung nahihirapan maghanap ng trabaho, may Pilipino ka, makakaisip ka ng diskarte sa buhay. At syempre, ang isa pang importante ay yung volunteerism. Mapapractice mo kasi dito yung kultura ng ating host country, kung paano ba makisalamuha sa iba't ibang tao or sa mga Swedes or Danes. Napaka-importanting ni Mary Rose na pinoint out ngayong umagang ito. At sa susunod po, sana po ay makasama natin sa darating na linggo ang isang representative ng Department of Trade and Industry. So kung maaari pong may mga tanong kayo, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tanong sa amin ni Ara sa Facebook. I-private message nyo na lang siguro sa amin. And para na ma-relay namin ito sa ating susunod na guest. Yun lang siguro, Ara, ang ating reminder ngayon. Yes, pwede rin po nilang i-download ang ating nakakalimutan lagi. Program na si Maria at si Lars. Sa Google Apps, pwede niyo po siyang i-download. So, kahit nasan kayo, kahit saan part ng Denmark or Nordic, mapapakinggan po ninyo ang mga paborito nating OPM songs. I-download po sa Google Store ang Pinoy Radio Nordic para, kagaya na sinabi ni Ara, kung nakatrain or nagbabiyahe, mapakinggan ninyo sa inyong smartphone ang mga programa at musika dito sa Pinoy Radio Nordic. So, yes, maraming salamat, Miss Mary Rose. Maraming salamat, Miss Lisa Lopez. And maraming salamat, Miss Emily. Yes, salamat sa pag-guest sa show ng si Maria at si Lars, Mary Rose, and hopefully sa next time maikwento mo naman yung business ninyo na yung ng iyong partner. Success. Kapag available na siya. Sa ngayon ay nasa early stage pa rin. Pero maraming salamat, Ara, at sa ating, syempre, Emily, and sa ating mga tagapakinig ng si Maria at si Lars. Magbabalik po kami sa susunod na linggo. Paalam na po. Sumainyo ang programang si Maria at si Lars hanggang sa susunod na linggo kasama si Erlisa Lopez Pedersen at Araceli Anderson. Si Maria at si Lars. Mula sa boses ng mga Pinoy sa Nordics, Pinoy Radio Nordic.